Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Marlon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Masaya at payak ang pamumuhay ng magkaibigang Marlon at Sander sa baryo. Kahit salat sa karangyaan, na kontento ang mga ito sa buhay. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa na merong mangyayaring sakuna na tuluyang makakapagpabago sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad pauwi mula sa pangangahoy, napansin ni Marlon ang makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng tahanan nila Sander. Ilang hakbang na lamang, mararating na nito ang tahanan, kaya dali-dali niyang ibinaba ang dalang kahoy. Nagpaalam sa asawa. Ano kaya yung nangyayari kina Sander? Yan nga din yung gusto kong malaman eh. Dito ka muna ha. Baka kailangan nila ng tulong. Mag-iingat ka, mahal ha. Dali-daling umalis si Marlon. Nang makarating ito sa tahanan nila Sander, nanlumo ang binata. Natutupok na ito. Napakadaming taong nakapaligid. Sumisigaw ang mga tao habang itinataas ang mga sandata. Sandali lang, ano bang nangyayari dito? Napatingin ang mga taga-baryo kay Marlon. Tinutukan ito ng itak. Ito, kaibigan din siya ng aswang. Dapat pinapatay ang mga taong nakikisalamuha sa kanila. Hindi natin alam, baka nahawaan na din siya. Bumunot ng itak si Marlon. May ideya na ito sa kung ano ang nangyayari. Tumigil ka nga, Dodong. Wala akong dahilan para labanan ka. Kaya wag mo kong bigyan. Hindi ba? Magkaibigan kayo ni Sander. Siguro, sapat ng dahilan yon para saktan ka. Matapos ang sinabi nito, sinugod na mga taga-baryo si Marlon. Lingid sa kalaman ng mga tao na may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban ang binata. Gamit ang itak. Sinalubong niya ang mga ito gamit ang likod ng sandata. Wala akong balak na makipag-away sa inyo, pero hindi na tama yung nangyayari. Anong kasalanan ng pamilya ni Sander? Mga aswang ang buo nilang mag-anak, at kung kakampi ka pa din sa kanila, wala kaming magagawa kundi isama ka sa kanila. Aswang? May pruweba po ba kayo sa pambibintang nyo? Nakita namin si Mang Joel. Kinakain nyo lamang loob ng inahing baboy. Marami sa ating mga kababaryo ang nakakita sa kanya. Tinignan ni Marlon ang matanda. Punong-puno na ng sugat ang katawan, maging ang muka. Huwag ka nang makisali pa, Marlon. Hindi ka dapat na nadamay sa gulong to. Ngumiti lamang ang binata. Muling iniangat ang sandata. Wala itong balak na umatras na mga sandaling yun. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao tungkol sa inyo. O sige, subukan niyong galawin yung buong pamilya ni Sander. Tignan natin kung may makakalabas ng buhay sa inyo. Biglang natigilan ang mga tao nang madinig ang banta ng binata. Kinatatakutan ito sa lugar. Dahil sa kakaiba nitong ugali na hindi titigil hanggat hindi nakakagante. Muli siyang sinugod ng mga tao. Sa pagkakataong yun, mismong talim na ng sandata ang ginamit. Wala nang pakialam kung mapatay niya ang bawat matatamaan. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Marlon, ibinaba ng mga ito ang sandata at nagsipagtakbuhan.
Inakala ni Marlon na tapos na ang kaguluhan. Nilapitan nito si Mang Joel at Sander. Ayos lang po ba kayo, Mang Joel? Sander? Ayos lang kami. Pero hindi ka na sana nakialam pa. Dahil madadamay lang ang pamilya mo sa gagawin ng mga taga-baryo. Mauunawaan ho ng asawa ko ang ginawa ko, Manong. Hindi ko lang maaatim na may mga inosenteng masasaktan, lalo na yung mga taong malapit sa akin. Totoo ang sinasabi ng mga taga-baryo. Pamilya nga kami ng mga aswang. Sana hinayaan mo na lang silang patayin kami. Ano naman ngayon kung pamilya kayo ng mga aswang? Wala akong pakialam. Kaibigan kita. At simula nung bata ko, naging bahagi na kayo ng buhay ko. Kaya hindi ako papayag na may gagalaw sa inyo. Ngunit laking gulat nito nang biglang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Isa-isang bumagsak si Mang Joel, Sander at ang asawa nito. Maging si Marlon ay pinagbabaril ng mga kalalakihan. Ngunit nagawa nitong makapagtago, kaya hindi napuruhan. Huli na ang lahat para sa pamilya ng kaibigan. Tama ng bala sa ulo ang kinamatay ni Mang Joel at ng asawa ni Sander. Matapos ang pamamaril, kagad nagtakbuhan ang mga lalaki sa takot nila kay Marlon. Sander, pare, kumapit ka. Dadalhin kita sa bayan. Hindi na, Marlon. Di na rin ako magtatagal. Ramdam ko ang balang tumama sa puso ko. At habang kumikilos ako, unti-unti pa itong bumabaon. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo. Ang inaanak mong si Lario. Pakiusap. Huwag mo siyang pababayaan. Nanlaki ang mga mata ni Marlon nang malamang buhay pa ang sanggol. Nasaan si Lario? Nagawa siyang ibuslit ni Mara sa loob ng gubat. Pakiusap. Kunin mo ang anak ko. Ituring mo sa'yo. Ibigay mo sa kanya ang kwintas na ito. Yan ang magsisilbing alaala ng pinagmulan. At nawa, maunawaan mo balang araw kung ano man ang piliin niya. Nauunawaan ko, Sander. Patawad, kaibigan. Wala akong magawa para ialis ka sa kalagayan mo ngayon. Kung sana lang, pwedeng makipagpalit sa'yo . Wala kang dapat ihingi ng tawad, Marlon. Napakalaki ng itinulong mo sa pamilya ko. Simula pa noon, wala na akong hihilingin pa sa'yo, kaibigan. Maraming salamat. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Sander. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Direkta nitong inilibing ang mga labi ng buong mag-anak. Nag-alay ng dasal. Matapos ay kinuha nito ang sanggol sa pinagtaguan ng asawa ng kaibigan. Dinala ito sa kanilang tahanan. Sinabi kay Lisel ang mga nangyari. Kawawang Lario, walang kamuwang-muwang sa mga nangyari. Aalagaan natin siya na parang sarili nating anak, Marlon, bilang pagtupad sa pangako mo sa kaibigan mo. Maraming salamat, Lisel, sa pag-unawa. Pinalaki ng mag-asawa ang batang si Lario. Hindi rin itinago ni Marlon ang totoo. Habang lumalaki, ipinapamulat nito ang totoong nangyari sa mga magulang. Lumaking mabuting bata si Lario hanggang sa sumapit ito sa pagbibinata. Makalipas ang 20 taon. Tay Marlon, mauuna na po ako sa bukid . Marami pa tayong gagawin. O sige na, tatapusin ko lamang yung pagpapakain sa mga alaga nating baboy. Susunod na din ako. Nang mga sandaling ito, 21 taon na si Lario
naging katuwang ni Marlon sa mga gawain sa maliit na bukirin. Ito ang naging hanap buhay ng mag-ama. Matapos mag-ani ng mga gulay, dinadala ang mga ito sa bayan upang ipagbili. Masipag at magalang itong si Lario. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nakikita ni Marlon ang pagbabago sa binata, lalo na sa pag-uugali. Isang hapon, habang nag-aayos na mga kaing na pinagsidla ng panindang gulay, may mga kalalakihang lumapit kay Marlon. Nagpakilalang taga-munisipyo. Pilit pinagbabayad ng upa sa pwesto ang matanda. Manong, ilang beses ko na kayo nakitang naglalatag ng mga paninda dito Pero ni minsan, hindi ko ba kayo nasisingil? Mabuti naman at natsyempohan kita. Sandali lang. Paano ako magbabayad sa inyo? Hindi naman ako umuupa ng pwesto. Saka, ilang taon na din kami nagtitinda rito. Wala na bang naniningil sa amin? Pasensya na, pero hindi ako magbabayad. May katigasan yung ulo ng matandang to Tatang, nakikita mo ba yung matandang babae dun sa gawing dulo? Tinignan ni Marlon ang itinuturo nito. Nakita ang matandang may mga pasa sa mukha. Tinatakot mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Manong. Pero kung hindi ka magbibigay, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Sige ka! Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako natatakot? Abat talagang matigas ang ulo mong matanda ka. Pwes, humanda ka! Wika ng lalaki. Matapos ay umalis din ito. Ngunit nag-iwan ng masamang titig kay Marlon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bumalik ang lalaki, kasama ang ilang pang kasamahan niya. Yan, turuan nyo ng leksyon na matandang yan nang malaman niya kung sinong binabangga niya. Tumayo si Marlon nang makitang papasugod na ang mga ito. Napangiti na lamang. Sinalubong ang pag-atake ng mga kalalakihan. Ngunit laking gulat nito dahil nagawang pabagsakin ng matanda ang 4 na kalalakihan. Ay nako, wala na bang mas malakas pa kesa sa kanila? Pasensya na, pero mukhang mali kayo ng taong tinakot Sige na, magsialis na kayo bago pa ako tuluyang mapikon. Maya-maya pa, dumating si Lario galing sa paghahatid ng mga gulay sa pwesto sa loob ng pamilihan. Nakita nito ang mga kalalakihang nakahiga sa lupa. Pinag-uumpukan ng mga tao ang ama-amahan. Teka tay, ano po bang nangyari dito? Bakit ang daming tao? Sa sino tong mga mokong na to? Wala iho. Baka mga taong naligaw lang. Sige na, bitbitin mo na ang mga bayong na yan. Uuwi na tayo. Ubus na din naman ang mga paninda ko rito. Sige po tay. Napakamot na lamang ng ulo si Lario. Hindi nito malaman kung bakit may mga kalalakihang nakahandusay sa lupa. Habang naglalakad pa uwi, muli nitong tinanong ang ama kung ano ang nangyari. Ngunit hindi pa rin sinabi ni Marlon ang totoo. Ang mga kalalakihang yung kanina, mga lasing, nag-aaway-away sa harapan ng pwesto natin. Kaya yon, pinagkaguluhan ng mga tao. Huwag mo nang isipin yun anak. Ang mabuti pa, bilisan na natin at mukhang uulan pa yata. Oo nga po tay, papalubog na din po yung araw. Natagalan kasi ako sa paniningil. Hinagilap ko pa yung may-ari ng pwestong pinaghahatiran ko ng gulay. Palagi namang ganun doon sa loob. Kapag magbabagsak ka, nandyan sila. Pero sa oras na maniningil, naku Diyos ko,
hindi mo mahagilap. Habang naglalakad ang dalawa, bigla silang tinawag ng isang kakilala. Mang Marlon, sandali lang po. O bakit Hector? Ano nangyari? At parang nakakita ka ng demonyo. Ganun nga siguro, Manong. May mga tao naghahanap sa inyo sa bayan eh. Mukhang nasa panganib po yung buhay nyo. Ganun ba? Sino naman kaya yung mga taong yon? May ideya ka ba, Hector? Hindi ko nga din po kilala yung mga yon. Pero ang dinig ko po sa mga tao, sila yung may hawak sa pamilihan. Mga tauhan ng alkalde. Tay, anong nangyari? Bakit kayo hinahanap ng mga tauhan ni Mayor? Hindi ko din alam, Lario. Pero kanina may mga taong lumapit sa akin. Nanghihingi ng pera. Bayad daw sa pwesto na pinaglalatagan natin ng paninda. Hindi naman ako dati nagbabayad. Kaya hindi ako nagbigay. Tinakot pa nga ako nung lalaki. Tapos maya-maya, nagsibalikan. Sinugod nila ako. Kailangan ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya lumaban din ako at yun yung nakita mo kanina. Sinasabi ko na nga ba, Tay? Nasaan na yung mga naghahanap kay Tatay Hector? Nasa bayan pa naman sila. Nag-iikot sa mga pwesto sa palengke. Nagtatanong tungkol sa tatay mo, Lario. Mabuti na lang at ako yung una nilang napagtanungan. Kaya sinundan ko kayo. Ang masama niyan, baka may nakapagturo na ng bahay nyo. Sigurado ka bang wala kang ginawang mali sa kanila, Tay? Wala nga akong ginawang mali sa kanila. Kilala mo naman ako, hindi ba? Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala. Tungkol sa amin, Hector, kami na ang bahala. Maraming salamat sa pagbibigay alam. Tutuloy na kami. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis si Hector sa takot na balingan siya ng mga taong naghahanap sa mag-ama. Pagkarating sa tahanan, hindi nagsasalita si Lario. Hinayaan lang ito ni Marlon. Nakaupo ang binata sa atanga ng bahay habang nakatitig sa bakuran. Nasa kusina si Marlon na mga sandaling yun. Tinutulungan ang asawa sa pagluluto. Mukhang kanina pang walang imiki ang anak mo ha. Ano bang nangyari kanina sa palengke? Wala naman. Hayaan mo na lang muna si Lario. Napagod lang siguro ang batang yan. Buong araw ba naman siyang nag-ikot sa palengke? Ang mabuti pa, tawagin mo nang makapaghapunan na at magpahinga. Mabuti nga. Lario, halika na. Kumain na tayo. Teka, nasaan na naman napunta yung batang yon? Nagulat si Marlon. Wala na si Lario sa kinauupuan. Sinilip ng matanda ang anak sa bakuran. Ngunit wala rin ito doon. Bumaba si Marlon upang hanapin sa paligid ang anak-anakan. Sa pag-aakalang nasa kulungan lamang ito ng mga hayop. Pagkarating na matanda sa likod bahay, nakita nito si Lario na may hawak na manok. Wala na itong ulo, na tila wasak na ang katawan. Hindi makapagsalita si Marlon. Dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay. Naupo sa tabi ng asawa. Napansin naman ni Lisel na namumutla ang matanda. Teka, ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nasaan si Lario? Marahang lumingon si Marlon sa asawa at nagsalita. Buka, nangyayari na nga ang kinakatakutan natin, Lisel. Ano bang ibig mong sabihin? Nasaan ang anak mo? Nasa likod bahay. Nakita ko siyang may hawak-hawak na patay na manok. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman dinampot lang ng anak mo at ibang hayop ang pumatay. Hindi ko alam, pero masama ang kutob ko. Ang mabuti pa, antayin natin si Lario
at tanungin para malaman natin kung ano ang talagang nangyayari. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Sander bago siya nabatay. Darating at darating ang panahong hahanapin ni Lario ang totoong pagkatao. Alam ko, at tinanggap natin siya kahit ano pa man ang pinanggalingan niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang merong kumalabog sa pinto ng sala. Nakita ng dalawang matanda na nakahandusay sa sahig si Lario. Dali-daling hinawakan ni Marlon ang binata. Inihiga sa mahabang upuan. Punong-puno ng dugo ang damit. Mula sa bibig pababa sa dibdib. Mahabaging langit, hindi nga ako nagkamali ng akala. Listen, aswang ang anak natin. Kinabukasan, maagang nagising si Lario. Wala itong kaalam-alam sa mga nangyari. O anak, mabuti naman at nagising ka na. Nasa bukid na yung tatay mo. Kung masama yung pakiramdam mo, huwag ka na munang pumunta roon. Hindi po, Nay. Ayos lang po ako. Napagod lang siguro kagabi. Ano ho bang nangyari? Wala naman, anak. Nahimatay ka lang ng paakyat ka sa bahay. Kaya inihiga ka na lang ng tatay mo sa upuan. Naku, naabala ko pa pala si tatay kagabi. Sandali lang po, Nay, ha. Magkakape lang ako. Susunod na din po ako kay tatay sa bukid. Ikaw ang bahala. Pero kung ako sa'yo, magpapahinga na lang muna ako. Ayos lang po ako, Nay. Wala kang dapat alalahanin. Matapos uminom ng kape, dali-daling bumaba ng bahay si Lario. Ngunit paglabas pa lamang sa atangan, nakita niya ang mga papadaang kalalakihan. Napalingon ito sa kanya. Sasamaang palad, namukaan siya ng isa sa mga ito. Yan yung anak ni Marlon. Ito nga yung bahay nila. Matapos makumpirma ng lalaki ang tahanan nila Marlon, walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kasama nito. Lalabas na sana si Lisel. Ngunit dali-daling sinara ni Lario ang pinto. Diyan ka lang, Nay. Huwag kang lalabas. At ako nang bahala sa mga to. Wika ng binata. Sabay takbo papalapit sa mga kalalakihan. Sumilip si Lisel sa maliit na siwang ng pinto. Nakita nito kung paanong pagpira-pirasuhin ni Lario ang mga kalalakihan gamit lamang ang lakas ng mga kamay. Matapos ang kaguluhan, unti-unting binuksan ni Lisel ang pinto. Nilingon naman ito ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Lisel nang makita ang mga mata ni Lario. Nanlilisik, nag-iba ng kulay ang balata. Maging ang mga kuko, nagsipaghabaan at bahagyang lumaki ang pangangatawan. Nakita din ng ginang ang nagkalat na katawan ng mga kalalakihan na sumugod sa tahanan. Huwag kang matakot, Nay. Ginawa ko lang naman po yung nararapat . Kung hindi ko sila inunahan, malamang ikaw at si tatay ang hahandusay sa lupa. Hindi nakapagsalita si Lisel. Nagulat ito sa mga nangyari. Hindi niya akalaing makikitang magbagong anyo ang anak-anakan sa mismong harapan. At ang mas nakakamangha, papasikat na ang araw. Naupo ang ginang. Pinagmamasdan ang anak na nililibing ang mga katawan ng taong namatay. Nagulat si Marlon nang madatnan ang nagkalat na parte ng katawan. Kaya kagad nitong kinausap si Lario. Anong ginawa mo, anak? Bakit may mga patay rito? Hinatak nito sa kwelyo si Lario na nooy nakabalik na sa anyong tao. Bitawan mo ang anak mo, Marlon. Ipinagtanggol niya lamang ako. Sumugod ang mga kalalakihang yan dito.
Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero ikaw ang hinahanap nila. Dahan-dahang binitawan ni Marlon ang binata. Ipinaliwanag sa asawa ang totoong nangyari. Mga tauhan sila ng alkalde na ginagamit ang kanyang pangalan para manghuthot ng pera sa mga nagtitinda sa palengke. Nagkataong nakaengkwentro ko sila dahil pinipilit nila akong magbayad, kaso hindi ako pumayag. Kaya nila ako pinag-iinita. Hindi mo na lang sana pinatulan. Tingnan mo, nagkaroon pa ng mas malaking problema. Siguradong paghahanapin sila ng mga kasamahan at kaanak nila. Tama lang naman yung ginawa ni Tatay, Nay. Dahil kung hindi mo sila papatikimin, mamimihasa lang yung mga yan. Pero anong gagawin nyo ngayon? Paano kung bumalik sila? Naparito sila dahil hindi ako kilala ng mga taong yan. Dahil kung alam nila kung sino ako, hindi sila mangangahas na pumunta rito at manggulo. Pasensya ka na, Tay. Nagdulot pa ako ng malaking gulo. Hindi, Lario. Tama lang ang ginawa mo. Pero nagtataka ako, paano mong napatay ang mga ito? At bakit nagkapira-piraso ang katawan nila? Ang mabuti pa, tulungan mo na lamang yung anak mo. Sa loob ng bahay natin pag-usapan ang mga nangyari. Matapos mailibing ang mga katawan niya. Pagkapasok sa tahanan, naupo ang tatlo. Ipinaliwanag ni Lisel ang mga nangyari. Nasabi na din ng mag-asawa ang totoong pinagmula ng binata. Inakala noon ni Lario na biro-biro lamang ang pagiging aswang ng totoong mga magulang. Ngunit nagulat ito nang biglang nagbago ang kanyang anyo. Kung ganun, Tay, Nay, totoo palang aswang ako? Oo, Lario. Isa kang purong dugo mula sa angka ng mga gabunan. Heto, naitabi ko ang sulat ng Tatay Sander mo bago siya nabatay. Ginawa niya ito ng isilang ka para kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, maiabot ko sa iyo ito at maipaunawa sa iyo ang totoo mong pinanggalingan. Binasa ni Lario ang sulat. Lubusang naunawaan ang angkang pinagmulan niya. Kahit ako, nagulat na mabasa ang sulat na yan. Hindi ko akalaing ganong kalakas na aswang ang kaibigan ko. Nasa pangangalaga ko ang isang purong dugo. Kalakip ng sulat na yan ang kwintas na ito. Oras na para ibigay ko ito sa iyo. Iniabot ni Marlon ang kwintas sa binata. Ano naman po yung kwintas na ito, Tay? Hindi ko din alam, anak. Pero ang sabi ni Sander, yan ang magpapaalala ng totoo mong layunin. Hinawakan ng binata ang kwintas. Bigla itong natulala. Tila may kung anong nakikita sa isipan. Maya-maya pa, muli itong nagbalik sa ulirat at nagtanong kay Marlon. Ano po bang nagawa nila Tatay Sander sa mga tao? Bakit ho sila pinatay? Nagulat ang matanda dahil wala itong binanggit na kahit ano tungkol sa totoong nangyari. Ngunit kagad nalaman ng binata ang kwento kung paanong pinatay ang kaanak ng walang kalaban-laban. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil ayaw ni Sander na maghiganti ka. Pero Tay, ito po yung dahilan kung bakit ako nandito at bakit ako nakaligtas. Sinabi din sa akin ni Tatay na kailangan ko kayong protektahan at mahalin dahil malaki ang utang na loob niya sa inyo. Kaya kong tuparin yung kahilingan yun, Tay. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo kong maiganti ang mga kaanak ko.
Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam nilang wala nang magagawa pa dahil nalaman na ni Lario ang katotohanan. Isa pa, ipinangako din ito kay Sander na hahayaan si Lario na sundin kung ano ang dikta ng pagkatao. Matapos ang kaganapang yun, umalis ang binata. Hindi ito nagpakita ng ilang araw. Paminsan na lamang din kung bumalik sa tahanan. At sa tuwing uuwi ito, yayakap lamang at hahalik sa mga kinilalang magulang at muli na namang aalis. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Tatay, sa ngayon, hindi pa ako pwedeng manatili sa bahay na to. May mga kailangan pa akong tapusin. Nauunawaan namin ang pasya mo, anak. Masaya kami nagagawa mong bumalik sa bahay na ito kahit paminsan-minsan para dalawin kami ng nanay mo. Kayo po ni nanay ang nagpalaki sa akin. Kaya habang buhay ko kayong kikilalanin bilang totoong mga magulang. Maraming salamat, Lario. Maiba ko. Ano na pala ang balita sa mga pinaghahanap mo? Nahanap ko na po yung ilan sa kanila. Pero hindi ko masabi kung saan naglalagi yung mga taong pumatay kina lolo eh. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako pwedeng manatili sa bahay. Dahil maaaring minamatyagan din ako ng mga taong hinahanap ko. Naiintindihan namin. Mag-iingat ka lang palagi, ha? At sana matapos na ang paghahanap mo ng hustisya. Muli na namang umalis si Lario. Bagay na ikinalungkot ni Lisel. Naninibago itong hindi nararamdaman ang presensya ng anak sa tahanan. Ilang buwan nang hindi nananatili sa bahay si Lario, pero hindi ko pa din magawang masanay. Sana lang matapos na ang paghahanap niya sa mga taong yon nang makauwi na ang anak mo. Darating din ang panahon, Lisel. Magtiwala ka lang. May paraan ng Diyos. At sigurado kung may plano siya para sa anak natin. Lumipas na naman ang ilang araw. Walang anumang nangyaring kakaiba. Hindi rin nagpaparamdam si Lario. Kaya naman labis ang pag-aalala ni Lisel. Nakaupo lamang ito sa bintana habang nakatitig sa pintuan. Hinihintay na pumasok ang anak. Maya-maya ay dumating si Marlon galing sa bayan. Nagkita ba kayo ni Lario? Hindi, Lisel. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Alam niya kung paanong intindihin ang kanyang sarili. Hindi naman ako nag-aalala, Marlon. Nangungulila lang ako sa anak natin. Ako din naman, Lisel. Pero wala tayong magagawa. Dahil may misyong kailangang tapusin ng anak natin. Para din ito sa kanya balang araw. Para sa katahimikan ng kanyang isipa. Kinahapunan, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa pagsasaka, dumating ang kakilala ni Marlon na si Hector. Mabuti naman at nandito ka, Marlon. Hindi ko na kailangan pang pumunta sa bukid. Mangyari kasi, may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Lario. Bakit? Ano na naman ang tungkol sa anak ko? Ewan ko kung maniniwala ka, pero may mga usap-usapan sa bayan. May nakakita sa kanya. Pinapatay sa pamamagitan ng kalmot yung isang tauhan ni Mayor. Hindi pa din ba tapos yung hidwaan niyo sa mga taong yun? Matagal ko nang natuldukan ng hidwaang yon. Sa tingin mo, Hector, totoo ang nakita ng taong nagkakalat ng kwento. Sa palagay mo, kayang pumatay ni Lario gamit ang mga kamay? Yan nga din yung sinasabi ko sa kanila. Hindi kayang pumatay ni Lario gamit yung kalmot lang. Malaki yung pangangatawan ng anak mo, pero hindi naman siguro ganun kalakas yung mga kuko niya para makapatay ng isang tao. Ikaw na din mismo ang sumagot sa katanungan mo. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng mga taong yon. Teka lang. Nasaan nga pala si Lario?
Nandyan lang sa paligid. Marahil nasa gubat, nangangaso, o hindi naman kaya nangunguha ng mga ligaw na kamote. Ganun ho ba? O siya, mag-iingat kayo rito ha. Balita ko, pinaghahanap siya ng mga tao ng alkalde. Wala namang nagbago. Hayaan mo lang sila. Hanggat hindi nasasaktan ang anak ko, walang problema. Matapos ang pakikipag-usap, tumuloy na si Hector sa pupuntahan. Napapansin ko yang si Hector, ang hilig dumaan dito sa bahay at magbalita ng kung ano-ano. Ganyan ba talaga yung ugali niya? Hayaan mo na, Lisel. Mabuti ang intensyon niya. At isa pa, kilala din siya ng anak natin. Kaya nag-aalala lang siguro. Kung sa bagay, tama ka naman. Mas mabuti na din na may nagbibigay sa atin ng mga balita sa bayan. Oo nga. Pero sa totoo lang, nababahala ko sa sinabi ni Hector. Dahil may nakakita sa anak nating pumapatay. Bakit hindi mo pa hanapin ang anak natin? Yan na nga ang gagawin ko ngayon. Sige na, magbibihis lang ako. Babalik ako sa bayan. Naglakad papuntang bayan ang matanda. Kahit palubog na ang araw, dahil gabi kong sumalakay si Lario. Naglalakad sa kalsada si Marlon nang biglang may humila sa kanya papasok sa isang eskinita. Anong ginagawa niyo rito, tay? Nang ganitong oras? Hinahanap kita, anak. Dahil may nakapagsabi na nakita nilang pumapatay ka. Mag-iingat ka, Lario, dahil maraming tao dito sa bayan na hindi nauunawaan ang ginagawa mo. Maaring hindi nila alam ang totoo mong pagkatao. Pero hindi ito rason para hindi ka mag-ingat. Pasensya na po kayo, tay. Hindi ko na malayang may mga tao sa paligid . Pero mas mabuti na din ganun nang malaman nila na may isang taong papatol at handang lumaban sa kanila. Huwag kang masyadong magpakampante, Lario. Maaring dahil sa nangyari, pinaghahandaan na nila ang paghuli sa'yo. Nag-iingat naman. Hindi na naituloy ni Lario ang sasabihin. Nakita nito ang isang pangkat na mga armadong kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Marlon. Pamilyar sa kanya ang isa sa mga yon. Ang mga taong yan, sila ang pangkat na pumatay sa tatay Sander mo. Sigurado ko, kilala ko ang taong yan. Habang binubunot ang itak. Kung ganun, sila pala ang mga taong hinahanap ko. Dito ka lang, tay. Ako nang bahala sa kanila. Sandali lang. Meron silang mga barel. Maaari kang masugatan sa oras na sumugod ka. Mukhang nakakalimutan mo na yata, tay, na isa akong gabunan. Sabay takbo papunta sa mga kalalakihang itinuturo ng ama. Nagulat ang mga ito nang biglang lumitaw ang binata mula sa madilim na kalsada. Sa sobrang bilis ng kilos ni Lario, hindi malaman ng mga kalaban kung saan ang gagaling ang atake. Dali-daling nakatakbo ang iba sa kanila, ngunit sinawing palad namang namatay ang karamihan. Sinubukan pang habulin ni Lario ang mga ito, ngunit hindi na naabutan. Dahil biglang nawala sa kanyang pang-amoy ang presensya ng mga ito. Anong nangyari? Nasaan na sila? Hindi ko na naaabutan, tay. Bigla silang nawala . Hindi ko masundan yung mga amoy nila. Napagtanto ni Marlon na may tangang sa bulag ang mga kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naramdaman nila Sander ang pagdating ng mga ito. Kaya sila natamaan ng mga bala ng kalaban. Sa palagay ko, may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang ang mga taong yon dahil may gamit silang sabulag. Tara na, umalis na tayo rito.
maaari silang bumalik at maulit ang nangyari sa iyong ama. Tay, maaari kayong madamay sa nangyayari. Tara na, umalis na tayo rito. Matapos ang kaganapan, pinigilan ni Marlon na umalis ng tahanan ang anak dahil na din sa banta ng panganib sa buhay nito. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala ni Lario sa mga magulang. Natatakot lang po ako na madamay kayo ni nanay. Kaya pakiusap, tay. Hayaan nyo na lang akong umalis. Kahit anong mangyari, damay na kami ng nanay mo. Kahit ano pang gawin mo, wala na din kaming takas. Kaya mas makakabuti siguro kung sama-sama nating harapin ang pagsubok na ito. Pero tay, hindi po ko ganun kalakas. Pwedeng hindi ko kayo maprotektahan ni nanay kung sakaling sumalakay dito yung mga taong naghahanap sa akin. Anak, nakakalimutan mo na yata kung sino ang tatay mo ano. Ginatatakutan ako sa bayang ito. Kahit tumanda na ako, hindi pa din nawawala ang kakayanan ko sa pakikipaglaban. Kaya kung ano man ang mangyari, wag na wag mo kaming aalalahanin. Kaya kong protektahan ang sarili ko at ang nanay mo. Hindi ko alam, tay. Natatakot po ako para sa inyo ni Nanay Lisel eh. Ayokong mawala rin kayo sa akin. Hindi kami mawawala ng nanay mo kung sakaling mangyari man yon. Tandaan mo, anak, hindi kami mamamatay ng walang saysay. Ang mga taong yung kanina, sila po ba talaga yung pumatay sa mga magulang ko? Sigurado ko, Lario, hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang isa sa kanila. Kung ganon, mas matibay ng dahilan ko para tugisin sila. Oo, may dahilan ka para magigante. Pero alalahanin mong hindi ito ang gustong mangyari ng iyong ama. Maaaring gusto niyang manahin mo ang kapangyarihan ng inyong angkan. Ngunit hindi niya ginustong magigante ka. Kung titignan, maaaring sabihing paghihigante ang ginagawa ko. Pero hindi po yun ang layunin ko, tay. Bibigyan ko lang ng hustisya ang kamatayan nila. Bagay na hindi magawa ng mga nasa pwesto. Hindi natin kayang ilaban yung katarungang yun. Dahil para sa ating mga mahihirap, bulag ang hustisya. Wala na tayong magagawa, anak. Ito ang mundong ginagalawan natin. Nabubuhay tayo sa isang daigdig na hindi patas. Sa loob ng ilang araw, nanatiling mapayapa ang paligid. Hindi na din muna bumaba sina Marlon sa bayan para magbagsak ng mga pananim na gulay. Ipinakiusap na lamang nila ito kay Hector. Hindi naman tumanggi ang binata dahil may porsyento ito sa bawat maibibentang produkto. O heto na yung perang pinagbentahan ng gulay nyo. Nandito na din sa akin yung pinabili nyong pagkain. Nagtataka naman ako sa'yo, Mang Marlon. Bakit hindi ka na bumababa sa bayan? Alam mo na ba na mainit kami sa mga tauhan ni Mayor, hindi ba? Umiiwas lang ako sa posibleng kaguluhan. Matanda na ako para masangkot sa mga ganon. Kung sa bagay, si Lario, kumusta naman ho? Ayon, abala sa bukid. Iginugugol ang oras sa pagtatanim. Mabuti naman ho kung ganun. Alam mo, hiling ko lang. Sana dumating yung panahong mailagay sa kalalagyan yung mga alipores ni Mayor, no? Masyado nilang ginagamit yung kapangyarihan nila para lang makapangikil sa mga tao. Darating tayo dyan, Hector. Huwag kang mag-alala. Merong isang taong maglalagay sa kanila sa dapat nilang kalagyan. Balang araw. Pag-uusap ng mga ito habang nag-iinuman. Maya-maya ay dumating na si Lario. Mabuti naman at nakapasyal kayo. Kumusta sa bayan? Maayos naman sa ngayon. Kaso, hindi pa din nawawala yung mga lintang nagkalat sa paligid. Mukhang hindi na talaga sila titigil, no?
hanggat hindi nadadala. Mukha nga, Lario. Ikaw nga lang at tatay mo yung may lakas ng loob na lumaban sa kanila eh. Ay nako, Hector. Kung hindi ka lalaban, hindi ka din nila titigilan. Kaso masyadong matigas ang ulo ng mga tauhan ng mayor na yan. Imbes na madala, pinag-iinitan pa kami. Yon ang dahilan kung bakit hindi ako nagpupunta sa kabayanan. Dahil pakiramdam ko, sa tuwing naroon ako, magkakagulo. Kawawa naman ang madadamay. Kaya nga, Mang Marlon eh. Pero alam mo ba, nagkaroon na sana ng lakas ng loob yung mga taong lumaban sa mga yun eh. Lalo na nang makita nila yung ginawa mo. Pero nung hindi na kayo nagpupunta sa bayan, wala na. Nabalot na naman ang takot ng paligid. Parang gusto mong sabihin na dahil sa akin, tumapang ang mga tao doon na. Totoo naman kasi, Mang Marlon eh. Ikaw lang at si Lario ang nakita nilang lumaban sa mga tauhan ni Mayor. Kaya tinitingala kayo ng mga tao. Bakit hindi nyo kami pamunuan? Pamunuan? Para mag-aklas laban sa pamahalaang bayan? Oho, gusto na ho naming makalaya sa kamay na mapang-api at kurakot na pinuno na walang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan. Nakikinig lamang si Lario sa usapan ng dalawa. Base sa obserbasyon, tama ang mga sinabi ni Hector. Masyado nang nalugmok ang bayan dahil sa walang kwentang pamumuno. Matapos ang inuman, umuwi na si Hector at naiwan ang mag-ama. Pinag-usapan ang sinabi ng kaibigan. Alam mo tay, may punto si Mang Hector no? Bakit hindi natin tulungan yung mga tao na mapatalsik yung mayor? Tutal, wala naman talaga siyang nagawang matino, hindi ba? Maaring ganun nga, Lario. Pero hindi na tayo para makialampas sa mga usapang yan. Nabanggit lamang ni Hector ang tungkol sa bagay na yan. Dahil sa impluensya ng alak, bukas kapag tinanong mo na, wala na yan. Parang nilipad lang ng hangin. O siya, sige na. Magpapahinga na ako. Ikaw matulog ka na rin. Mauna na po ako tay. Susunod na po ako. Tatapusin ko lang yung iniinom ko. Naiwang mag-isa ang binata habang inuubos ang laman ng baso nang mapansin nito ang mga figurang nagtatago sa likod ng puno. Nagkunwari ang binatang nalasing. Sumandal sa haligi. Ipinikit ang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Nadidinig nito ang marahang hakbang na mga papalapit na paa. Nagulat ang mga kalalakihan nang biglang hawakan ni Lario ang balikat ng isa sa kanila at itinulak sa haligi. Napasigaw ang mga ito. Nakita nila ang anyong gabunan ni Lario. Sinubukan tumakbo ng ilan sa mga ito. Ngunit nagawa silang abutan ng binata. Oh, saan kayo pupunta? Ang lakas ng loob niyong dumayo rito, tapos aalis lang kayo? Hindi naman yata tama yon. Nanginginig sa takot ang mga kalaban. Napagtantong aswang ang kaharap. Pinagpapatay ni Lario ang mga ito. Isinilid ang ulo sa sako. Naramdaman ni Marlon ang nangyayari. Kaya lumabas ito ng tahanan. Nakita ang ginagawa ng anak. Anak, saan ang galing ang mga yan? Kanina pa sila nakamasid sa atin, tay. Hindi sila sumugod. Inintay nilang makapasok kayo bago sila pumasok sa bakuran. Anong balak mo sa mga ulong isinilid mo sa sako? Dadalhin ko ito sa bahay ng amo nila. Sa mismong tahanan ng alkalde. Sandali lang, anak. Sasawa ko. Hindi kita hahayaang mag-isang pumunta roon. Maraming tauhan ng alkalde. Siguradong armado sila ng mga barel. At huwag mo ding kakakalimutang may isa sa kanila na nagtataglay ng kakayanang sa bulag.
Mahihirapan ka kung mag-isa kang lalaban. Siguro nga tay, kakailanganin ko ng tulong sa gagawin ko. Sige po, pakiusap samahan niyo ako. Nag-antay ang dalawa sa pagsikat ng araw. Kagad nagpunta sa bayan. Alam ko kung saan ang tahanan ng alkalde. Kailangan nating magmadali para maabutan natin siya. Naglakad ang dalawa, papunta sa mismong bahay ng alkalde. Nagkunwari ang mga itong maghahatid ng regalong gulay, kaya pinapasok sila sa tahanan. Pagkarating sa loob, inusisa ng mga bantay ang dalang sako. Wala namang naging problema. Pinatuloy sila ng mga ito sa mismong loob ng bahay. Maraming salamat sa inyong dalang gulay. Pero para saan naman ito? Meron ba kayong kahilingan? Biglang nakaramdam na matinding galit si Marlon. Dahil ang taong kaharap nila, walang iba, kundi ang pumatay kay Sander at sa pamilya nito. Ngunit nanatiling kalmado ang dalawa. Nakipag-usap ng maayos sa alkalde. Nakasuot ng sombrerong dibanig ang dalawa, kaya hindi sila nakilala nito. Meron kaming gustong ipakiusap sa iyo, Mayor. Sana mapagbigyan mo kami. Magsalita ka at huwag mong sayangin ang oras ko. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong lumuhod ka sa harapan ng binatang ito at humingi ng kapatawaran. Nanlaki ang mga mata ng alkalde sa sinabi ni Marlon. Akmang tatawag na sana ito ng mga gwardya. Ngunit biglang binunot ni Marlon ang kanyang itak. Itinutok sa leeg ng mayor. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kamatayan ang mapapala nyo sa pagpasok dito. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Baka ikaw ang nagkamali ng taong binangga. Hindi mo ba ako naaalala? Tanong ni Marlon, sabay tanggal ng sombrero. Nagulat ang alkalde dahil kagad niyang namukaan ng matanda. Teka, ikaw yung taong kasama ng mga aswang. Ikaw yung nagtatanggol sa kanila. Marlon! Oo, ako nga mismo. At ang binatang ito ay ang anak ng taong pinatay mo. Mga aswang sila. Nararapat lang na mamatay ang mga kagaya nila. Wala kayong puwang sa mundong ito. Ikaw ang walang puwang sa mundong ito, Mayor. Oo, mga aswang nga kami. Pero namumuhay kami ng tahimik. Kayo lang yung gumulo sa buhay namin. Kahit wala namang kaming ginagawang masama. Walang ginagawa. Nagiging salot kayo sa lipunan. Pinapatay niyo ang mga alagang hayop na mga tao rito. Paano mo nasasabi sa harapan ko na wala kayong ginawang masama? Kilala ko ang pinatay niyong aswang. Kahit kailan, wala silang pinatay o sinalantang mga hayop. Araw-araw ako sa kanilang tahanan noong kabataan ko. At kadalasan, doon pa ako nakikitulog. Kaya ako mismo ang magsasabi sa iyo na hindi masasamang aswang ang pinatay niyo. Miski hindi. Aswang pa din sila. Hindi nararapat mabuhay sa mundo ng mga tao. Kung gano'n ang pananaw mo, hindi ka nararapat bilang pinuno. Magdasal ka na, alkalde. Ito na ang huling araw mo. Sinakal ni Lario ang alkalde. Tinusok gamit ng kamay ang dibdib. Para yan sa mga taong pinahirapan mo. Ang bagay sa mga kagaya mo, mamatay! Dinukot ni Lario ang puso ng alkalde. Nilagay sa kanyang bibig. Matapos inilabas ang mga pugot na ulo ng mga tauhan sa paligid ng bangkay. Matapos ay lumabas na sila sa silid ng alkalde. Lingid sa kalaman ng mga ito,
Nakabantay sa labas ng bahay ang napakadaming tauhan. Saktong paglabas ng dalawa, pinaulanan sila ng bala. Dali-daling niyakap ni Marlon ang binata. Ngunit iniikot ni Lario ang katawan para siya ang sumalo ng mga bala. Anong ginagawa mo, anak? Tumahimik ka lang, tay. Huwag kang kikilos kung ayaw mong madaplisa ng mga bala. Nagawang makapagpalit ng anyo ni Lario, kaya naman hindi ito tinabla ng bala. Nang humupa ang putukan, laking gulat na mga tauhan ng alkalde. Wala na ang dalawa sa kinaroroonan. Bigla na lamang silang nakarinig ng sigawan mula sa likod at nakitang nagliliparan ang ulo ng mga kasamahan. Isang malaking nilalang na may kalahating katawan ng aso at kalahating tao ang unti-unting umuubos sa kanilang hanay. Hindi rin nila magawang lumabas sa mataas na pader dahil sinara ni Marlon ang lahat ng pasukan at labasan. Dito na magwawakas ang inyong kasamaan. Sa wakas, mabubuhay na ng payapa ang taong bayan na walang kinakatakutang kagaya nyo. Wika ni Marlon habang pinagmamasdang bumagsak ang mga tauhan ng mayor. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang humupa ang tensyon. Nagbalik sa anyong tao si Lario at inaya ang amang umalis sa lugar. Sinunog na mga ito ang buong tahanan ng alkalde at nang makita ng taong bayan ang nangyari, imbes na manlumo, natuwa pa ang mga ito. Dahil sa wakas, wala na ang taong naging dahilan ng kanilang paghihirap. Nagawa nitong bigyan ng hustisya ang kamatayan ng pamilya at natulungang malutas ang problema ng bayan na ang mismong ang may gawa ay ang itinuturing na pinuno. Mabuti nga sa taong yun, nasunog yung bahay, pati yata siya nadamay. Pero ang nakakapagtaka, bakit pati mga tauhan? Ano yun? Sabay-sabay silang nagpakamatay? Tanong ni Hector. Walang kaalam-alam ang mga tao sa totoong nangyari kung sino ang may kagagawa ng sakuna. Ay nako, Hector. Ang importante, nalutas na ang problema mo. Makontento ka na lang sa ganon. Oo nga, Hector. Nung balak niyong mag-ama, patuloy pa din ba kayo magbabagsak ng gulay sa bayan? Oo naman. Ngayong wala na tayong dapat katakutan. Tuloy na ang buhay para sa atin. Nagpatuloy ang buhay para sa bayan. At sa ilalim ng bagong pamumuno, naging maganda ang pamamalakad ng bayan. Naging mayabong ang kalakaran. Pinahalagahan ng bagong mayor ang mga maliliit na magsasaka. Pinagkalooban ng mga ito ng gamit at puhunan sa pagsasaka. Samantalang si Lario naman, piniling manatili kina Lisel at Marlon. Palagi pa din itong nag-iikot sa bayan at binabantayan ang kilos ng mga namumuno. Sa paglipas ng mga taon, habang naghihintay ng dapit hapon, sinulit na matanda ang panahon kasama si Lario hanggang sa dumating ang araw ng pamamaalam. Naiwang mag-isa si Lario. Ipinagpatuloy ang adhikain hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Tanging mga alaala at kwento na lamang ang naiwan sa pagkakakilanlan. Gayunpaman, para sa mga taong nakakaalam ng totoong pangyayari, bayani si Marlon at ang anak na si Lario, nagawa nilang palayain ang isang bayan sa kamay ng kurakot na pinuno. At ito ay dahil sa paghihiganti ng isang purong dugong gabunan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel.
Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.